So ayan, good day sa inyo lahat mga boss. So welcome back sa ating channel, no. So sa araw na ito, meron tayong tanggap isang Divan 43DL541. So ayun, no, silyado po yung kanyang selyo, hindi pa nagalaw. So ang problema nito, panilisyo, tinis natin. So, nakasaksak na pala yung unit natin, tapos power on natin. Ayun, naka-automatic on na pala. So ito yung kanyang problema, oh. Ayun. Meron siyang double image, no. Ayan. Tapos freezing display. Pilutin natin yung ayan, oh. Freezing and double yung kanyang problema. Ayan. Pilutin natin ulit. Ayan siya. So, hindi pa to smart. LED TV pa to, no? So, buksan natin. So, ito ngayon, no? Binuksan na po natin. So, ito yung kanyang board. Ito yung kanyang loob. Meron po siyang T-con, tapos dalawang ribbon, papuntang right at saka left. So, isalute natin to. Magtanggal tayo ng ribbon. Tingnan natin kung meron tayong makitang buo na side ng panel, no? So, ayan, pakita lang natin to. Yung kanyang loob. Ayan. Ito yung kanyang top board, no? So, gawin muna natin tapos continue tayo kapag anong nagawa natin dito, no? So, dito mga boss, continue tayo na. Bali, tinanggal po natin yung cover. Cover yung parang frame ng ating speaker. Ayan, no? Dalawa po yan para meron tayong access dito sa ating top board kasi nakaharang kasi sa gabal, no? Kasi meron tayong gagawin dito sa may top board niya. So, dito, naghang po tayo ng right. Kanina, inuna natin yung left. Naghang tayo ng left, ganun pa rin. Bar lines pa rin yung resulta. So, walang pinagbago. Then, kinabit natin ulit yung left natin. Tinanggal naman yung right. So, ganun pa rin yung resulta niya. So, wala tayong makuhang matinong side, no? So, saksak natin para makita nyo yung kanyang problema. Patayin natin na mag-power on siya. Kasi automatic po yan. So, ano, no? Ganun. Ganun pa rin siya. Meron pa yung naninag na Divan logo pero ang resulta niya, same pa rin. As usual, walang pinagbago. Both side po yan. Kabilaan. Kahit yung left tatanggalin mo, nakakabit yung right, ganun pa rin yung resulta. Ganito pa rin. So, yung right naman nakakabit, tapos tinanggal mo yung left. So, ganun pa rin yung kanyang resulta. So, walang pinagbago. Sabihin na wala tayong makuha ang normal na side ng panel. Both side ng panel natin ay mayroong problema. So, medyo madugong troubleshooting to, Kasi wala tayong mahanap. Wala tayong buo na side, no? So, ginawa ko dito, binalik ko na lang yung hinang natin. So, binalik ko yung hanging natin dito. Ayan. Yun. So, ginawa natin, nag-try po tayo na nag-remove. So, dito, ni-remove po natin yung LC1, LC2. Ayan, LC1, LC2 po yan. Meron tayong yan. Meron po yan dalawang resistor na 200 ohms. Bawat linya LC1 merong dalawang resistor, tapos LC2 merong dalawang resistor. Yung dalawang resistor natin, ayan po siya. Yan, tinanggal po natin yan. Then sa may kabilang side rin. Kasi kung dito na side, tapos tinest natin, meron pa rin siyang parang glitch din sa screen. Mag-glitch pa rin yung screen natin. So bali, dinamay natin yung kabilang side. Tinanggal po natin yung dalawang LC1, LC2 dito. Tigda dalawang resistor, no? Ito, tinanggal natin yung LC1 dito. LC2 pala, tapos LC1, tinanggal natin yung dalawang resistor niya connecting from T-con pa papunta top board natin. So ito po yung mga resistor natin dito sa may left side. I-ready po natin yan para hindi mawala. So ito yung kanyang naging resulta. So antayin natin mag-power on siya. Ayun, power on na. Ayun, no? Lumabas si Divan. Pero merong nawala na po yung bar lines niya. So wait, tantayin natin. Ayun. Nawala na po yung bar lines, lumabas yung no signal, wala nang sumasabay na bar lines. Pero meron pa ring glitching dun sa kanyang screen. Pero pag mga ilang segundo lang, tayin natin. Kusa po yung mawawala. Pinutin natin yung Ayan. So, balik tayo. Ayan, no? Tingnan nyo. Parang yung start up lang niya, pag unang andar, malami pa yung unit. Makakaroon po siya ng glitching, pero mga ilang segundo lang, back to normal na siya. Tingnan nyo. Ayun, nawala na po yung kanyang glitch.
May parang disturbance sa kanyang picture. So mga ilang segundo lang siya. Yung pagkabukas mo ng TV, lalabas siya, mga ilang segundo, mawawala na siya. So try natin na i-isolate pa rin yung kabilang side. Wait, antayin natin. Yun o, wala na siya. So wala na pong glitch. Nag-normal siya. Dito, kita nyo nga yung HDMI. Walang glitch. Kung nakakabit kasi yung LC1, LC2 sa may left side natin, makakaroon po ng glitch dito. Makikita natin yung kulay yellow, yung kanyang logo na HDMI. Parang may linya dito na yellow. So nung matanggal natin yung LC1, LC2 sa may left side, nawala na siya. Nag-back to normal siya. Ang natira na lang is yung kanyang startup na meron siyang parang disturbance sa kanyang picture kapag unang andar ng unit, no? Pag unang bukas. So ngayon okay na siya. So obserbahan na siguro natin to ng mga ilang oras kung ganun kung hindi siya mawala, hindi natin makuha sa isolation natin. Try natin dito mag-isolate, no? Tanggalin natin yung kanyang dito yung kanyang LC1, yung kanyang clock. Try natin, isa-isahin natin mag-remove ng clock dito, no? Para try natin baka mawala yung kanyang startup problem, yung parang disturbance sa kanyang picture. So kung hindi natin makuha dito, try natin dito sa may kabilang side, isolate din natin yung mga clock dito. So kung ganoon pa rin, try natin modify natin yung LC1, LC2. So tingnan natin kung anong magagawa natin dito, kung pwede ba sa modify sa LC1, LC2 or isolation dito sa kanyang clock signal, sa either left or right. So siguro sa mga dyan, para hindi mapahaba yung video natin, sa next video na lang siguro natin gagawin, gagawa natin na ng part 2 yung video na to. So ngayon muna ay yun lang muna yung gagawin nating video, no. So wala tayong nakitang normal na side, both side merong bar lines, left and right, kung saan man, kahit saan tayo mag-isolate, ganoon pa rin yung problema. So naging solution doon, removing sa kanyang LC1, LC2, left and right. So wala na po nakapasok na LC1, LC2 or swapping voltage sa ating panel. So meron tayong mga na-experience ng ito na pwede po yan. Mag-normal siya kahit tanggalan mo siya ng LC1, LC2 na wala nang papasok na LC1, LC2 sa may panel, no? Sa mga ilang design ng panel siguro pwede yan. Sa mga ibang panel, may na-experience tayo na hindi talaga pwede. So ngayon okay naman siya, oh. So sibaran natin na matagal to. Tapos try natin na isolate yung clock niya kung makuha ba natin. So kung makuha natin, gagawa din tayo ng pangalawang video or part 2 ng video na to. So ngayon hanggang dito lang yung video natin mga paps, and maraming salamat sa mga nasagang nanood, no. Make it with us always, and this is your service Brian Cosette Tech. See you in our next video. Bye bye.